Hello po, number 23 po, please. Hi sir, good morning. Number 23? Ay, opo. Ito po, token number ko. Sino nagpapasok sa'yo dito? Yung guard po. Bobo talaga na itong manong guard na to eh. Eh, bakit ka pumasok dito? Alam mo ba kung anong pinasukan mo? Opo. Oh, ano to? Bangko. O bangko, ano gagawin mo dito? May transaction po kaya nga po nakakuha ko ng token number. Transaction! Ganyan itsura mo, pumasok ka dito? Eh, bawal po ba ganito yung damit dito? Alam mo, malilintikan sa akin yung guard namin mamaya. Alam mo ang gagawin ko? Kakausapin ko siya kung gaano siya kasing bobo mo, ha? Bawal kami magpapasok ng mga ganyang itsura dito. Mukhang hindi ka gagawa ng mabuti. May dala ka pang bag, ano? Mga hold up ka dito, no? Hindi po sir. Ang totoo niyan, magwi-withdraw po ako ng 2 million. Kaya may dala akong ganitong bag. 2 million. Opo. Ano po ba nakakatawa dun? Seryoso? Hindi, seryoso ka ba? Opo, dito po ba ilalagay? Kasi yung perang yun, ipang dadawin ko po sa lupa na bibilhin ko. Okay, miss ha. Gusto kong mahimasmasan yung utak mong napakaliit. Kasi baka hindi ka pa nag-agahan eh. Kumain ka ba ng breakfast? Papaliwanag ko sa'yo, yung mga pumapasok dito sa bangko namin, mga mayayaman. May mga ari sila ng kumpanya. May mga business. Eh, ikaw! Tingnan mo yung tsura mo. Eh sir, hindi ko naman kailangan malaman kung sino yung mga taong customer nyo dito. Ang importante po, maka-withdraw ako. Tsaka ito po yung mga requirements para maka-withdraw ako. Patunay po na account ko talaga yung kukunan ko ng pera. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwalang ikaw to. Kaya kung ako sa'yo, itapon mo yan, sunugin mo, lumabas ka na ng bangko namin, wag mong sinasayang yung oras ko kasi kita mo yung pila na yan. Isa dyan, mga may-ari ng kumpanya. Eh, paano kung nag-complain yan? Eh, di nawalan kami ng trabaho. Kaya wag mo akong sayangin yung oras ko. Umalis ka na. Eh sir, parang awa nyo na kasi kailangan na kailangan ko tong pera. Gawa ng yung ahente ko eh, naghihintay po sa akin para mabigay ko na yung kailangan niyang halaga. Ano, hindi ka ba talaga nakakaintindi? Ha? Ilang beses ko ba ipapaliwanag sa'yo kung gaano kakatanga na pumasok ka dito para mag-withdraw ng sinasabi mong 2 million? Eh, wala nga sa itsura mo na mayaman ka eh. Wala sa itsura mo na kaya mo mag-withdraw ng, ayan, 2 million? O, ito, Sir, 2 million. teka lang, sir. 2 million. O, kainin mo. Kainin mo yung 2 million mo. Sino niloko mo? Eh, sir, ang haba-haba ng pila kanina, pumila po ako para dito. Tapos yung requirements ko po, pinunit nyo pa. Tanga, mahal ko yung trabaho ko. Ayoko mawala ng trabaho dahil lang sa hampas lupa na katulad mo. Aasikasuhin ko na yun. Kilala mo yun? Chinese yun na customer namin. Ang pera nun, milyon-milyon. Hindi katulad mo, nagpapanggap ka. Pag di ka umalis dito, papakaladkad pa kita sa guard. Ipapakulong kita. Sir, sige po, alis na lang po. Alis! Next. Oh, Renz, napansin mo ba yung client natin dito na VIP? Ma'am Yvette, andyan na pala kayo. Sinong VIP? Si Ma'am Lin ba yung sinasabi mo? Yung Chinese? Hindi, yung meron pa tayong isang client, hinihintay ko nga eh. Kasi tumawag nga siya sa akin, sabi niya, mag-withdraw nga daw siya eh, medyo may kalakihan nga, kaya hinihintay ko eh. Baka na-assist ko nga yung VIP na kliyente mo. Hindi ko matandaan kasi alam mo naman kung gaano ako kagaling magtrabaho dito, di ba? Lahat ng customer approve sa akin. Lagi nila ako binibigyan ng magandang survey, di ba? Nababasa mo naman. Oo, napansin ko nga. Eh, sige, hayaan mo na. Pag nandiyan na, sabihan mo na lang ako agad ha. Ay, hindi kita, ma'am, may sasabihin mo na ako saglit. Mamaya ka na umalis. Di ba, nabanggit mo na nakaraan nung meeting nyo. Sabi mo, bibigyan mo ako ng promotion. Alam mo namang, inaantay ko yun eh. Bigay mo na sa akin. Kailan kaya yan? Ganun ba? Ako, medyo matagal-tagal pa yun, Renz. Pero pag nandiyan na, okay na, sabihan kita agad. Huwag kang mag-alala, hintay ka lang. Ma'am Yvette naman, ang tagal-tagal ko na dito sa kumpanya mo, i-promote mo na ako. Lahat ng VIP na customers naman masaya sa akin eh. Sige, okay. Walang problema yon. Basta galingan mo lang sa trabaho mo. Yung VIP hintayin ko yun. Sabihan mo ako agad pag nandyan na. Oo, okay. Sige, ako nang bahala. Next! Good morning, sir. Punyeta ka, ikaw na naman! Sir, kailangan ko po talagang mag-withdraw ng pera. Naglinya naman po ako eh. Luminya ako dun. Di ka talaga nadala sa sinabi ko sa'yo noong nakarang araw? Bumalik ka pa talaga dito?
Ha? Sir, parang awa nyo na. Ito na nga po. Nag-compile ako ulit ng mga requirements para maka-withdraw ako. Parang awa nyo na. Kailangan ko ng pera. Sayang naman po yung lupa na bibilhin ko. Alam mo, sumasakit yung ulo ko sa yung hayop ka eh. Bakit bumalik ka pa dito, basura ka? Eh sinasabi ko nga sa'yo na hindi ka mukhang nag-withdraw ng 2 million pesos wala sa itsura mo. Ha? Sir, paano yung masasabing wala sa itsura ko? Eh, andito nga ako, oh. Lahat ng pangalan dyan, akin yan. Hindi ako naniniwala dito sa mga dokumento na pinapakita mo sa akin. Alam mo, naniniwala pa ako sa iniisip ko sa'yo eh. Siguro, sindikato ka, no? Tapos yung mga pera na i-withdraw mo na to, kung totoo man, ha, galing to sa masama. Pinagnakawan mo. Ano? Sir, hindi po yung totoo. Pera ko talaga yan. Eh, anong pera mo? Eh, mukha kang mahirap pa sa daga eh. Saan ka nakatira? Sa squatter? Ha? Sir, parang awa nyo na. Pera ko lang ang kailangan ko dito. Hindi po gumawa ng iskandalo. Nakakaya po sa ibang customer. Oh, alam mo naman pala nakakaya sa mga ibang customers eh. Eh, pumunta ka pa dito. Ha? Papakita mo pa ulit yung mukha mong napakapangit para mag-withdraw ng 2 million na imagination mo lang. Ano? Sir, hindi po yan totoo. Kaya, sige na po. Asikasuhin nyo na po. Aasikasuhin ko na ngayon. Sir! Ayan. Aasikasuhin ko na ulit yan ngayon. Oh. Sir, ano pong ginawa nyo? Hindi mo ba nakita yung ginawa ko? Oh, hindi mo nakita. Halika, lapit ka dito. Ayan, para maintindihan mo. Para maintindihan mo. Ha? Uy, Rans! Para maintindihan mo yan. Rans, ano ginagawa mo? Ma'am Yvette, tinuturuan ko lang ng leksyon yung taga-squatter na mahirap pa sa daga na gusto mag-withdraw dito ng 2 million pesos daw. Eh mukhang nahihibang na eh. Ayan, pinaliguan ko para mahismasan yung utak niya. Ano problema mo sa... Ma'am Eden? Rans, ito yung sinasabi ko sa'yo kahapon ah. Yung VIP na hinihintay ko, tumawag sa akin. Pambihira ka naman, Rans. Ano bang ginawa mo? Ma'am Yvette, anong VIP sinasabi mo? Di ba sinabi ko sa'yo kahapon na pag may pumunta ditong client, VIP natin yon. Yung hinihintay ko kasi. Eh, ma'am, wala naman sa sinabi mo na mukhang hampas lupa yung VIP na sinasabi mo. Eh, baka naman na nagkakamali ka lang, hindi iyan yun. Eh, mukhang kawatan yan eh. Renz, hindi ba siya na anong itsura ng client natin? Ang importante, inaayos mo pag-entertain. Ma'am, inayos ko naman eh. Tinulungan ko nga siya makapag-isip-isip. Hindi ako naniniwala na ito yung kliyente nyo, ma'am. Nagkakamali lang kayo. Tingnan mo, wala naman sa itsura niya na mayaman siya eh. Oh, ngayon, sa ginawa mo, mababawi pa ba natin yan? Tingnan mo. Alam nyo, yung ginawa nyo sa akin, walang kapatawaran. Ganyan ka ba? Namimili ka ng taong aasikasuhin mo? Porket pa ganito yung pananamit ko? Kahit hindi pa ako VIP, dapat inaasikaso mo. Kasi customer ako dito. At isa ako sa may pinakamalaking hinuhulog na pera dito. Alam mo ba yun? Ma'am, sorry na. Hindi ko naman alam na ikaw pala yung VIP na inaantay ni Ma'am Yvette. Sana naman kasi sa susunod mag-ayos naman kayo. Marami naman pala kayong pera. Bakit di kayo naka-branded na damit? Kailangan ba yun? Sa lahat ng bangkong pinasukan ko, dito lang yung nagbabawal. At ikaw pa, na isa ka lang bank teller. Miss Eden, pasensya na po ha. Punta mo muna tayo dun sa office. Alam niyo, ma'am, kung ganito yung bank teller niyo, lilipat na lang ako sa ibang bangko at panigurado, dahil isa ako sa may pinakamalaking hinuhulog na pera dito, magiging lugi tong bangko niyo. Ma'am, wag naman tayo umabot sa ganyan. Sorry na po talaga. Wala kang kapatawaran yung mga ginawa mo sa akin. Kung gusto mo, ma'am, na magpatuloy ako dito bilang tapat nyo na customer, bilang loyal nyo na customer, tanggalin nyo to. Ito naman yung makakabagsak ng kumpanyang to eh, dahil sa ugali niya. Tama ka nga naman po, ma'am. Kaya, ikaw, Renz, huwag mo nang i-expect yung promotion na hinihintay mo. At sa lahat ng bangko, hindi ka na matatanggap dahil ilalagay kita sa blacklist. Ma'am Yvette, wag naman tayo umabot sa ganyan. Ma'am, patawarin mo na lang ako. Ang tagal-tagal ko nagantay sa promotion, matatanggal lang dahil lang sa'yo. Dahil sa'yo yun. Sana kung inayos mo yung trabaho mo, mabuti na lang napakiusapan ko yung bibilhan ko ng lupa. Pangalawang araw ko na to. Ang malas ko lang din dahil ikaw yung in charge. Hindi mo ako inasikaso na maayos. Oh, Renz, asikasuhin mo na yung mga gamit na dapat mo dalhin. Mamaya, dapat wala ka na dito Pasensya na po, ma'am. Ma'am, palimos po. Eto. Pero teka lang,
namumukhaan kita. Ikaw yung sa bangko dati. Ako nga, ma'am. Ako nga yun. Ito na ngayon naging sitwasyon ko ngayon eh. Hindi ko alam kung bakit umabot ako sa punto ng buhay ko na pulubi na lang ako. Sa pagkakaalam ko, sa mga bangko ka lang binlacklist. Bakit sa ibang company na pwede ka naman mag-apply, di ba? Nagkasakit kasi ako eh. Tapos, yung pamilya ko, iniwan din ako kasi wala na akong pera. Alam mo, nagsisisi talaga ako sa ginawa ko nun sa'yo eh. Dapat, hindi na lang kita manaliit. Dapat lahat ng tao na nakasama ko nun, naging customer ko sa bangko, dapat nirespeto ko, inasikaso ko ng maayos. Ayun talaga yung mangyayari kapag yung tao masama sa kapwa nila. Pero sa tingin ko, natuto ka na sa buhay. Oo, sobrang natuto ko. Tsaka, andyan ka na rin naman, ma'am. Gusto ko humingi ng kapatawaran sa'yo sa lahat ng mga nasabi ko. Sana hindi kita hinusgahan. Patawarin mo ako. Wala yun. Matagal na nangyari yun. At nakita ko naman gaano ka lala yung nangyari sa'yo. Pero dahil alam ko nagbago ka na, pwede kitang bigyan ng trabaho dun sa company ko. Talaga, ma'am? Bibigyan mo ako second chance? Bakit naman hindi? Lahat ng tao pwedeng bigyan ng second chance. Kaya sa katulad mo, naniniwala ako na mas magiging mabuti kang tao ngayon. Hindi ko sasayangin yan, Ma'am Eden. Maraming salamat po talaga. Oh, kung gusto mo, sumama ka sa akin, pupunta ako sa restaurant, papakainin na muna kita. Talaga po? Oo, tapos bibilhan kita ng mga damit mo, gamit. Nako, sobrang buti niyo po talaga. Gutom na rin po ako. Maraming salamat po ulit, ha. Asya, tara na. Sige po.